race doon sa magiging outcome ng impeachment trial ni VP Sara? Do you think you have enough numbers to have VP Sara acquitted po? I think so. I think so. And I'm confident. Dahil nakikita ko ng mga yung ibang alam natin na hindi namin kaalyado ay nagbabago na yung stand, no? Like Senator J. Papalabas na siya ng kanyang stand na ayaw niya ng impeachment. So, the numbers are growing. The numbers are growing as far as our side is concerned. At tingin niyo ho, naabot niya na ho yung 9 at least para hindi umabot sa conviction. Baka sobra pa. Aha. Baka sobra pa. Would you name names? Baka sobra pa ho. Baka sobra pa. Naniniwala ho tayo dyan. Baka hindi lang ho 9 ang makuha ng mga mag-acquit dito kay VP Sara dyan sa impeachment trial niya. Kaya kumbaga waste of time lang. O kung yung ini-aim naman nila dahil alam naman nila na matatalo yung impeachment na yan, makakwit si VP, siraan na lang siya. Lahat na lang ng pwede nilang mapiga dyan sa impeachment na yan. Ipipigay nila para sa presidential election sa 2028. Kahit pa paano, napakinabangan nila yung napakamahal na paggasta dyan sa impeachment na yan. Ang laki hong binayad ng mga pumirma dyan sa impeachment na yan dyan sa House of Representatives. Kaya kailangan ho talaga nilang sulitin, ika nga. Baka sobra pa. Sino pa ho ang makakasama ninyo? Mahirap. Baka mamaya biglang nagbago yung stand nila. Depende sa takbo ng impeachment trial. Mahirap na. Basta as of now, I am confident na more than 9 yung makuhang boto dyan. Senator Bato, may alokhong reconciliation si Pangulong Bongbong Marcos and you've already said na kailangan ipakita ang kanyang sincerity. Paano niya maipapakita ang sincerity? Ano ho ang hinihiling ninyo? Si Attorney Sal Panelo, ang sabi po niya, dapat mapauwi si FPRRD. Tingin niyo ho ba dapat din po bang mangyari ito o may iba ho kayong kondisyon na nakikita o hinihingi sa Pangulo? Aside from bringing back PRRD home, ay kung sincero talaga siya sa kaya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na nagtatawag nila. So dapat, kung sincero na, itaguyod niya yung at tayuan niya yung kaya sinasabi na wala ng jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Sabi nila, walang jurisdiction. Pero ngayon, ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel dyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. So anong ibig sabihin yan? May ginagawa ko ba kayo, Senator, para i-counter itong ganitong mga hakbang? Well, magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo madamay sa kaso, pirmahan nyo ito ang pinabit ito. Kawawa nga mga pulis eh. I hope the PNP should take care of its people. Yun ang tingin ko eh. Bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Pati yung mga retired na mga pulis, pinapatawag nila doon at tinatakot. Porque retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, igaganunin na lang ninyo. Hindi niyo kinoconsider yung kanyang serbisyo na yung buhay niya na kanyang dinidicate diyan sa Philippine National Police.
Porque ngayon, retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign ng affidavit, ay damay kayo sa kaso. Ang dami. Ang daming pulis na pinapatawag nila. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyernong ito. Correct. So, how come? Sabi nila, hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Napilitan lang ko nung dalhin si Pangulong Duterte doon sa dahig dahil sa Interpol na yan. Oh, ngayon, wala namang Interpol na nag-request na mag-imbestiga dyan. ICC mismo, investigator sa dito ngayon sa atin at nag-imbestiga, sobra yung ginagawa nila. Walang sinseridad yan kung gano'n. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos dapat, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon na nananakot sa ating mga kapulisan na mag-testigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero ng kanyang reconciliation na hinahangad. Alright. Hihilingin nyo rin ho ba sa Pangulo na huwag nang ipatupad yung arrest warrant laban sa inyo kung sakaling humantong po ang sitwasyon doon? Well, that's very self-serving, no? Kung sabihin ko na huwag niyang ipatupad, sinabi naman niya noon sa amin, noon pa. Kaya lang, nagkulang siya ng sinseridad. Kaya, ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ginawa nila kay Pangulong Duterte, sa akin pa. Kaya, hindi na tayo bago sa usapin na yan. We've been there. We experienced that situation. Na iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Kaya, there's no reason why hindi tayo nag-doubt sa sinseridad nila. Senator, at the same time, how are you preparing for this eventuality kung sakaling humantong po doon sa sitwasyon na lumabas ang arrest warrant? Legally, naghahanda na ho ba kayo? Yes. Meron tayong ginagawang legal na preparations. Any plans, sir, to visit former President Duterte sa Dahig? Advice sa akin ni Secretary Bingbong Villaldia, mukhang mahirapan daw ako makabisita doon dahil hirap nga daw makabisita yung mga next of kin, yung mga family members. Baka mahirapan makapasok doon. Kasi yung hindi mga family members na nagsipagpuntahan doon, hindi rin siya nakausap personally, hindi rin nakapasok. Like sina Senator Robin Hood Padilla ay hindi man nakapasok doon dahil hindi family members. Relatedly, Senator, may panawagan ho ba kayo kay dating spokesperson Harry Roque sa harap ng posibilidad na makipag-ugnayan din ng DOJ sa Interpol para may pabalik? Yan, gusto ko nating marinig yung mga mga punto de vista nitong si ano. Kasi yung sinabi nitong si Panelo, medyo below the belt yung kung sinasabi mong para sa atin lang. Medyo below the belt ho yun, yung kay Panelo. Pero meron silang beef na dalawa nitong si ano. Nitong si Spokesari, no? Meron talaga silang hidwaan. Ngayon, kung umabot na dun sa punto na talagang magkakaroon ng pahamakan sa kanilang dalawa, ay nasa kanila na yun. Pero bilang taga-suporta, parehong taga-suporta ni Tatay Digong, pinakamagandang doon, sagot doon, problema ni Harry yan. Hayaan niyo siya dyan. Kung ano mang maging desisyon ni Harry dyan, sa kanya yan. Harry, good luck sa'yo. Ganun na. Hindi nung uwi ka dito. Balik siya dito sa bansa at harapin ang kanyang mga kaso dito. Well, nasa kanya na yan. Abogado naman siya. He knows what to do. And he knows what he is doing. Kaya, hayaan mo na si Harry Roque doon kung ano yung diskarte niya sa buhay niya. So, I wish him luck. Good luck sa'yo, Harry Roque. I wish you good luck. Sir, balik tayo sa Senado. You are also a member of the CA, Commission on Appointments, particularly Transportation Committee at ES and the Presidential Communications Office. Ano po ang plano ninyong ipabusisi
kapag isasalang na si ad interim appointee Vince Dizon for DOTR at si Jay Ruiz kung hindi pa po siya napapalitan by that time? So far, wala pa ako nakikita mga issues against them. At kilala ko rin naman yung mga tao na yan. Mukhang okay naman yung mga tao na yan. They are doing their job well. At kilala ko yan, before sila na-appoint, kilala ko na yan sila. Kaya wala akong nakikitang issues pagdating sa kanilang appointment sa kanilang hinahawakang cabinet positions ngayon. Kay Jay Ruiz, wala tayong nakikitang problema. Si Jay Ruiz, ayaw natin siya matanggal. Si Claire Castro, ayaw natin siya matanggal. Yang si Vince Dizon, mahusay ho yan. Kaso paano magtatrabaho? Walang pera ang ahensya, di ba? Matanggal sila, hindi sila matanggal. Ma-appoint sila, hindi sila ma-appoint. Wala naman hong may dudulot ng pagbabago yun sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Huwag na ho tayong umasa. Kung ano man ang maging kapalaran nila sa CA, yun ho talaga yun. Pero kung talaga sila, ma-appoint sila, hindi sila ma-appoint, wala hong difference na may dudulot yun sa ating mga buhay-buhay, ika nga. Patungkol naman sir sa politika, malayo pa po pero nagpahayag na po si Senator Risa Hontiveros na bukas siya sa posibilidad na maging frontrunner o standard bearer ng oposisyon sa 2028 elections. Tingin niyo ba magiging magandang contest kapag maghaharap sina Senator Risa at si VP Sara sa 2028, sir? Maganda yan. That's a good one. Ang tawag niya sa Bisaya, kumbate. Kumbate. Yan ang tawag sa Bisaya, kumbate. Meaning, sir, meaning? Meaning, kumbate, from the word kumbat. Ganda, pareho sila babae. At may balak ho ba kayong to seek higher officer? Dahil hindi rin ho biro na third place ang inyong finish nitong nagdaang halalan. Wala akong pangarap, Willard. Ang akin lang naman is manalo kahit number 12. Basta makalusot lang. Yun lang ang pangarap ko. Kung mangarap tayo ng mataas na higher position, hindi na pwede pangarapin. Kung para sa'yo, magiging sa'yo talaga yan. Destiny yan, Willard. Si Lord lang nakakalam yan sa ating kanya-kanyang destiny dito sa mundo. Hindi na pwede pangarapin yan. Kahit na uminom ka ng tubig sa plato o kakain ka ng kanin sa baso, kung hindi para sa iyo yan, wala talaga. Hindi yan. Ayun ang mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.